Kinabukasan, dinala sa Palawan Wildlife Rescue and Conservation Center o mas kilala bilang Palawan Crocodile Farm ang buhaya. Ito nga ba ang buhayang kumain kay Edwin Lucero noong June 21? Dahil yung incident ay around 3 weeks na, no? So anything that's taken in or eaten by the crocodile ay tunaw na yun, digested na yun. Parang pointless na pasukahin pa. But the probability is ito yung crocodile na maaring nakapatay dun sa ano, no? Dun sa tao. Base sa pagsusuri sa kilos, laki at lugar kung saan nahuli ang buhaya, malaki raw ang posibilidad na ito nga ang buhayang kinatatakutan sa Rio Tuba. Usually pag may malaking crocodile sa isang lugar, territorial yan kasi, territory niya yan. At yan nahuli malapit sa community, so most likely talaga siya na yung naka-aksidente dun sa taong namatay. Pero hindi lang ito ang natuklasan ng mga eksperto sa kanilang pagsusuri. Nang tingnan ang mata ng nahuling buhaya, bulag o may lamat na ang isa nitong mata. Naalala ko ang kwento ng mga taga Rio Tuba sa akin noon kung paano nila pinagtulungang tusukin ang mata ng buhayang umatake sa loob ng kanilang komunidad. Ang laki nito! Nahuli na nga ang kinatatakutang buhaya ng Rio Tuba. Pero tapos na nga ba ang problema? Gaano man sila kabangis, kahati natin sila sa mundong ito. At hanggat patuloy ang tao sa pagpatay sa kapaligiran, hanggat di tayo natututong irespeto ang bawat isang nilalang, hindi titigil ang buhaya sa paghahanap ng bagong tahanan. Hindi titigil ang pangamba at agam-agam dahil ang sugat ng kalikasan ay tiyak atin rin mararamdaman. Ako po si Cara David at ito po ang Eyewitness.